Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Huwebes ng tanghali mga lods. At grabe yung mga news natin ngayon mga idol. Alam nyo ba, tuloy-tuloy pa rin. At medyo lumalala na ang sigalot mga lodi dyan. At nakita nyo naman, kung nanood kayo ng balita kanina, ina-announce na doon na tataas ang presyo ng langis o ng oil o ng gasol, no, sa mga susunod na araw. Mga lods, sa Tuesday. Ina-anticipate na nila agad mga lods. Matindi yung mga news natin ngayon at update natin. So kung gusto niyo ng ganitong content mga idol, subscribe na kayo sa ating channel. Siyempre, global news, trending news, crypto news mga idol, nandyan lahat yan. So click nyo na rin yung notification bell. At syempre, palike na lang ng ating video mga lods. Napakalaking tulong yan sa aming mga content creator. At mag-uumpisa na tayo mga lods. No? So punta muna tayo sa ating chart na medyo nagkaroon tayo ng boring pace ang tawag ko dito mga lods. Kasi hindi tayo nakachempo dito eh. Alam nyo ba itong dulo na to, itong 1.06 na yan mga lodi, sa 4 hours time frame, ang tindi niyan mga idol. Kita nyo yung RSI niyan sa 4 hours time frame mga idol. Ito yan, no, umabot siya ng talagang 30, no, 30. Siyempre ngayon, wala na, nasa ano na tayo, 38 na. Pero yung dulo na yon nasa 30 siya, 30%, no? So, sayang, hindi tayo naka-position dito, mga idol, kasi baka tulog pa ako niyan, mga oras na yan. Kaya ngayon, waiting tayo ng chance ulit, ha? Lagi naman nagbibigay ng opportunities ang market, mga idol. Kaya dapat, huwag kayo malungkot kapag di kayo nakakuha ng opportunity dyan, ng position, mga lods. Ibibigay at ibibigay yan. Just patience lang ang kailangan natin. No? So, pero bago ang lahat ng ating mga malulupit, umpisahan na natin ang ating balita. Dito na, nako, ito na mga lods, yan sinasabi natin. No? Tuloy-tuloy na to. It's official, ceasefire with Iran is over na. President Trump just pulled the plug and made it crystal clear. Crystal clear. Okay? Bulol-bulol pa. America is done playing games with the Iranian regime. Their scam, led by sick people. Trump declared no more negotiation, no more tolerance for their aggression after their repeated attacks on shipping and blatant violations. The globes are off. Real leadership means protecting our interests and landing up to triumphs, mga idol. So, seryoso na si Daddy dito. Kaya sunod-sunod na. Ito, gano'n na. Pumalag na yung Iran, mga lods, no? Sabi dito, the Strait of Hormuz has been closed. Kaya pala lahat ng dumadaan doon, inaatake nila. Kasi sinara nila yung Strait of Hormuz. Ayun yung sinasabi ng Iran. The American people have been told, tell your president not to intervene between Iran and Israel. We will force Israel to its knees in one day Iran's threat to Israel. Wait for us after midnight. We will rain missiles on you from the sky. Binantaan na ng Iran yung Israel, mga lodi, di ba? Ganun katindi, mga idol, no? Pero anong sabi ng Israel, mga idol? 6 p.m. sabi ni Netanyahu, we will strike Iran's nuclear site tonight. No one can stop us. Ayun yung sabi ng ni Netanyahu. Sabi naman ng Prime Minister na si Pezeshkian, our missiles are already ready. Just press the button and see what happened to Tel Aviv. Naku, binantaan na niya. No, sige, subukan mo. Sabi niya ganoon. Tingnan natin kung anong mangyayari sa Tel Aviv. Mabubura sa mapa. Sabi ng Iran. The Middle East is in a very precarious situation right now. This is sheer madness, mga idol. No? So, eto kasi talaga, mga lodi. Alam niyo na yan. Iran versus Israel, matagal na yan. Bakbakan na talaga yan, mga idol. So, yung sa tingin ko, kahit anong gawin ng US na makipag-ceasefire dyan, yung Israel naman, hindi naman sila makikipag-ceasefire sa Iran eh. At syempre may mga ano pa yan, may mga iba-ibang faction pa yan, may mga Hezbollah pa dyan, no? Yung Lebanon pa, kalaban din ng Israel. So, dugtong-dugtong na yan. Kaya sa tingin ko, mahirap na talaga yan. Kailangan dyan tapusin na yung gera, mga idol, no? So, ang sinasabi dito ng Iran, huwag kayong makialam. Yung US, tell your president not to intervene between Iran and Israel. So, ayun yung parang sinasabi, huwag kayong makialam, Brad, lugi kami. Di ba? Pero syempre, hindi, dahil sobrang allied nga ng US yung Israel, may kialam yan. President Trump is posting a SWAT of footage showing Iran crashing and burning as the US military unleashes devastating strikes at 47th direction. Seems like every single night they will be bombed
If Iran keeps attacking ship in the Strait of Hormuz, Trump is done with the BS. Alam niyo na yung BS, di ba? Bullshit. Mga idol, no? So, grabe. Ito, alam niyo na 'to, medyo kung, hindi matatapos na isang linggo 'to at magtatagal 'to mga idol, makakaapekto 'yan sa market natin. Pero kung siseryosohin na ni Trump 'yan, tatapusin niya na isang linggo 'yan o something, ilang araw, naku, 'pag tumagal ng buwan 'yan, delikado na naman tayo, mga lods, 'no. So, sana kung, maitutuloy na 'yan, kung talagang bakbakan na, tapusin na, mga idol, ng mabilisan lang. Kasi naapektuhan ang global market, mga idol, 'di ba? At kung sakaling matapos man 'yan, marami pang repair na gagawin para bumalik sa dati. At kaya kung magtatagal 'yan, medyo mas habang nagtatagal kasi mas dumadami yung aayusin at yung ewan ko, hindi ko alam, mga idol, Pero sa akin kung, kung babakbakan 'yan, dapat mabilisan lang mga loads, 'no? Lahat ng leader dapat gano'n, 'no? Lahat ng leader, 'no? Ayan yung targetin para wala ng makulit. Ayun yung ano ko lang, sa akin lang yun mga lods, 'no? At, kung ayaw naman niya, edi hayaan niya na lang yung Israel tsaka Iran magbakbakan diyan mga idol. Kung tutuusin puwede naman siguro yun, 'no? Bakbakan kayo diyan basta bukas yung Strait of Hormuz para hindi maapektuhan yung, global, 'di ba? Wala, hindi puwedeng mangyari kasi yun mga idol, At siyempre eto yung pinakamalupit na nangyari kagabi. Actually kaya hindi ko 'to nasabi kasi medyo maaga ako nag-record kagabi, mga lods, kaya nakalimutan ko 'to. So, kagabi, July 9 ay ngayon pala July 9, madaling araw kasi 'to mga lods, 'no, 2:00 ng madaling araw, nagsalita si Fed Chairman Kevin Warsh at ang kanyang tono ay hawkish mga lods at, medyo negative yun. 'Pag hawkish, negative. So, asahanin natin na magkakaroon ng volatility, no? Fed holds interest rates at 3.5 to 3.75%. FOMC minutes have been released. A Fed official saw a case for a rate hike. Rate hike, hindi rate cut. Kaya nga siya inupo dyan ni Trump para mag-rate cut. Pero, ang nakikita ngayong taon ay mag-rate hike. Oh my goodness. But back holding steady, no? Medyo nagkakaroon pa ng debate dyan yung mga Fed, yung mga governor dyan. Inflation risk remains elevated while labor market risk easily eased slightly. 9 officials see at least 25 basis points hike this year. Kumbaga magtataas sila ng 25 basis points at napaka-negative dun sa market mga idol. Kahit maliit lang yon. With 6 seeing 2 hikes, no? Kumbaga, yung iba, yung siyam na opisyal, isa lang na 25 basis points na hike. Pero yung 6 na opisyal, gusto nila dalawang hike. Oh my God. And yung another 9 naman ay nakikita na no move, o pause lang or cut. So medyo nagkakaroon nga sila ng debate diyan, yung mga opisyal diyan sa Fed mga idol. At ano ang mangyayari dito? Ito yung magandang dapat napapanood din natin yung debate nila. Katulad sa 'no, sa impeachment hearing, mga lods, 'no. So grabe 'to. At 'pag nagkaroon ng hike, nako, medyo delikado 'yan mga lodi. Oh my goodness. Wash declined to submit a rate forecast, 'no. Kumbaga nanahimik siya, may mga nagtanong, "Ano ba, magre-rate ba, ganito ganyan? Magre-rate hike ba, magpo-pause ba, magre-rate cut ba?" Hindi siya nag-comment do'n. AI-driven demand, energy prices and tariffs were pledged. Tama ba basa ko? Laging di naano ko yung basa dito. As inflation risk. Fed is split, no? Hati nga sila diyan, but the minutes lean hawkish, no? So hawkish. So medyo negative tayo ngayon mga idol at masakit 'yan sa banks. Pero syempre kung scalper ka, alam mo na kung saan ka po-position. Kung nung tinitignan ko yung ating RSI dito mga lodi, syempre sa 5 minutes nasa 42 siya, 'di ba? Sa 15 minutes naman mga idol, nasa 45 siya. So medyo angat siya sa 5 minutes, no? Sa 1 hour naman mga lodi, nasa 42 din. No, kung titignan nyo saan ba papunta, no? Kapag tinignan mo yung 1 hour, parang paangat siya dito, pabalik siya sa taas. No, kapag tinignan mo naman yung 15 minutes, parang pababa naman siya, 'di ba? Pero pag tinignan mo yung 4 hours, para namang siyang pataas din. No, sa higher time frame medyo pataas tayo no. Sa 1 day naman, mga lodi, ang pinakamabigat parang pababa. Oh my God. Nakakalito, no? So dito sa 1 day parang pababa, no? Sa 4 hour time frame para siyang pataas.
na medyo parang may pababa din, eh, 'no, kita niyo 'yan, yung ano na 'yan. Sa 1 hour naman natin mga lodi, puwedeng, may momentum siya pataas pero puwede rin naman siyang mag-drop pababa. Sa 15 minutes naman gano'n din, mas marami yung percent na parang pababa siya 'no, at sa 5 minutes naman is parang pababa din. So hintayin na lang muna natin siya mag-drop 'no. If ever na mag-drop siya, bumaba yung RSI natin, umabot o lumampas man siya ng 30%, ako hindi ako po-position mismo dito sa 30, hintayin kong bumaba siya ng medyo malayo-layo bago tayo mag-position, mga idol. Kaya napipigilan yung ano ko, eh, dati wala akong ganyan-ganyan, eh, wala akong pigil-pigil, eh. Kapag, nagkaroon ng pagkakataon na binabakbakan ko na kaya medyo medyo nadidisgrasya tayo dati. Pero ngayon medyo nagkakaroon na tayo ng patience, nakakapag-isip-isip na tayo bago tayo pumosisyon 'no? So ayan, punta na tayo sa next news, mga lods 'no. So ayan, Elon SpaceX wallet just move Bitcoin. Naku, ito delikado 'to, isa rin 'to. 6 months of silence, then a test transaction. Kumbaga, yung wallet nila mga lodi, 6 months hindi gumagalaw. Tapos biglang nag-test ng transaction mga idol. Sabi nga dito, nobody test a wallet they don't plan to use. So, ang sinasabi dito baka magbenta sila mga lods, no? At ayun ang magiging negative. Kaya merong downtrend chart araw dito. Ayun yung sinasabi diyan, mga idol. At syempre, speaking of Elon Musk, mga idol, Musk launches Grok 4.5, calling it Opus Class AI model. Musk just released Grok 4.5 and Grok Build Cursor and the SpaceX AI console, calling it Opus Class AI model. He says it is faster, more token efficient, and lower cost with EU access expected by mid-July, no? I-access na agad ng European Union, mga idol. Built on a 1.5 at a trillion parameter foundation model, it drops the same day as OpenAI GPT 5.6. API pricing is $2 per million input tokens and 6 per million. Kasi ito yung pag ano ka sa AI, mga lods, may bayad kasi yan. So, $2 at $6 per million output tokens. So, nag-upgrade ngayon si Elon, mga idol, ng Grok 4.5, mga lodi, no? So, magkano kaya yan? O mag-ano ba to? May bayad ba to pagka ginamit? So, hintayin na lang natin. Pero syempre, upgrade is goods yan, mga lods, no? Speaking of sa mga malulupit nating billionaires, mga lodi, Mark Zuckerberg, 800 million AI data din to, mga lods, no? So, nag-upgrade na sila ng malupit. AI data center linked to deadly bacteria in city water, wastewater. Anong ibig sabihin nito? Mark Zuckerberg sa 800 million AI, paliwanag na nga natin yung Tagalog to. Ayan. Para medyo maintindihan natin. Si boss naglagay nito eh. Ba't may bacteria sa AI? The bacterium can cause severe fatal infection and death. Balita mo kay Mark Zuckerberg, ang kanyang 800 million na AI data center sa Cheyenne ay iniimbestigahan dahil may nakitang mapanganib na bakterya sa wastewater ng lungsod. Ano ibig sabihin nun? Ayon sa ulat, natukoy ng mga opisyal ng lungsod na galing sa kontraktor ng proyekto ni SAC ang deadly bacteria. Ang bakterya ay maaaring magdulot ng malubhang impeksyon at posibleng ikamatay ng mga taong mahina ang immune system, halimbawa mga matatanda, bata o may sakit. Mabuti naman, hindi inaapektuhan ang inuming tubig, no? Pero nagkaproblema sa reclaimed water system. Sinabi ng Meta na inililipat na ng kontraktor ang wastewater sa ibang lugar at walang bakas ng bakterya sa independent testing. Sa madaling sabi, habang ginagawa ang malaking AI campus ni Zuckerberg, may nangyaring aksidente sa wastewater na nagdulot ng panganib sa kalusugan ng komunidad. Patuloy pa rin ang investigasyon. Mga larawan sa post, papakita ng construction site at iba pang related visual tungkol sa proyekto. Ito ay isang paalala na kahit malaking tech projects ay maaaring magdulot ng environmental at health risk. So ito yung ginagawa nilang AI campus at nagkaroon ng wastewater bacteria, something like that, mga idol, no? So, syempre, nililipat na raw ngayon, naayusin na nila yan. Ganun pala yun, no? May mga ganun-ganun palang pangyayari, mga idol, no? Buti na lang, nakapag-update tayo ng ganyan.
Oh, ito naman. Naku, punta na tayo dito na. Dito na tayo sa elephant in the room. Former New Former New York Governor just urged Congress to pass the Bitcoin and Crypto Clarity Act immediately. Mga idol. No, so ang balik natin Monday na mga lodi ha, tandaan nyo. No? This technology is going to revolutionize the financial system for the better. You can't oppose technological advancement, mga idol, sabi niya. The US has been too slow. Crypto started in 2009 and we still don't have clear rules. Ano ba naman yan, Trump? Sabi niya, is absolutely right, sabi ng nag-post, mga idol. At syempre, sabi dito ni Senator Cynthia Lummis, mga idol, na sobrang positive at bullish na maipapasa ang Clarity Act. Senator Cynthia Lummis has just confirmed, kinonfirm niya na, mga lods, that the Clarity Act will pass with strong support from Democrats. No, ayan na. Mga lods, siguro may mga nagpapaliwanag na sa mga Democrats. Alam nyo, mga ating, huwag nyo nang kontrahin yung ethics na yan. Kayang-kaya na yan, mabago. Demanda nyo na lang si Trump pag napasa na yung Clarity Act. Tagula na siya sa presidency. Sabi niya nga dito, this is likely our last chance. Oo nga naman, mga lods. Last chance nyo na to eh. Di ba? This is our last chance to get real legislation for digital assets on the books before 2030. If we fail to pass the Clarity Act, we are ensuring another country will write the rules for digital asset and we spend the next decade catching up. So mahuhuli tayo at tayo ang maghahabol pag hindi natin naipasa ito ngayong taon. Sabi ni Senator Cynthia Lummis. Saludo sa iyo, Madam. At sana ma-push mo ng malupit yan, mga lods, no? At ito na ang sinasabi rito, mga lodi. Ito na yung sinasabi natin schedule. The Clarity Act is entering a pivotal stretch with several key milestones expected over the coming weeks. Ito na. July 13 to 17, Senate Procedural and Final Floor votes. Ito na yan, mga lods, no? 13 sa Lunes hanggang Biyernes, okay? Lunes hanggang Biyernes magkakaroon tayo ng procedural and final floor votes. July 20 to 24, House and Senate work to reconcile the final bill. 20 to 24, so ano naman to? Simula sa Lunes, ito na yung floor vote natin hanggang isang linggo yan. At sa susunod na linggo naman, ayun na yung ating reconcile the final bill. Ito na yan, 20 to 24. And 27 to August 7, if approved by Congress, President Trump is expected to sign it into law. This is a timeline worth watching closely. So, ito pala mga lods, simula sa Monday, mga idol, no? Simula sa Monday, 13 to 17, 20 to 24, at 27 to 7, 2 weeks. Mga lods, kasi pagdating ng 8, wala na to. Recess na eh. Recess na, mga idol, no? Ang balik na niyan, September na, mga lods, no? So, grabe yan. Kailangan, ito, simula 13 hanggang August 7, kailangan ma-finalize na ang ating Clarity Act. Pag hindi yan nangyari, goodbye Philippines. Hindi, goodbye crypto tayo yan. Mga lodi, nako, mahirap to. So, kailangan nating mapasayan. At eto naman, punta na tayo sa ating favorite. Mga lodi, huwag kayong masahin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coins. Do your own research. I'm not a financial advisor, okay? So, yun. Do your own research, okay? XRP First Crypto to sponsor Collegiate Sports. The company is now an official sponsor of Kansas Jayhawks Sports, a deal tied to CEO Brad Garlinghouse alma mater. So, yun pala yung alma mater ni Brad Garlinghouse, no? As part of the sponsorship, an XRP patch will place on team jersey the first crypto firm to do so. Sila yung unang-unang sponsor ng crypto na makikita nyo sa uniform ng mga, ano ba to? Ano ba to? Football? Hindi ko alam kung ano to, mga idol, o basketball, we don't know. No? Pero syempre, goods yan. Syempre, yan, promotion yan eh. At naalala nyo ba yung sinabi natin? Kasi ito, speaking may bagyo ngayon, di ba? Magkakaroon ng baha. Ito yung nakita na, ito yung sa China to, mga idol. Oh. Nakita nyo yung mga gantong sasakyan na kayang magmaneho o mag-drive sa gitna ng baha, no? Kaya lang kasi sa Pilipinas, yung baha sa Pilipinas may kasamang basura. Kaya pag umipit-ipit yung mga plastic ng diyan, mga plastic labo,
Mukhang magbabara pa 'no, mga lods. Pero kita niyo naman 'no, umaandar oh, 'di ba? Lumulutang. 'Di ba? Panis lumiliko oh. Oh, ganyan na ka-advance yung mga sakyan sa China, mga lodi 'no. Isara niyo kaya yung pinto, tangina mamaya umalon lang diyan mabasa kayo lahat, eh. Pero kita niyo 'no, talagang, sobrang tindi, mga idol 'no. Imagine hindi ka nakakabahan sa baha 'pag dumaan ka ng EDSA. 'Di ba, isa sa mga traffic 'yan sa EDSA, yung biglang babaha, ganyan, hihinto kayo lahat. 'Pag ikaw naiwan dun sa may gitna talagang ano ka na, eh, lulutang ka na lang, eh. So, ayan. So, ito yung news natin ngayong tanghali, mga lods, ng, Thursday 'no. So, ang pinaka-big news natin ay yung sinabi ni Kevin Warsh, mga lodi, at siyempre yung pagmamadali 'no ng ating, Clarity Act simula July 13, mga lods. At siyempre update natin sa XRP at kung saan i-connect pa sa giyera sa Middle East. So, sana na-enjoy niyo yung ating news ngayong tanghali. Kita-kits tayo mamayang gabi. Alam niyo na yan, everyday 2 videos tayo, mga lods. Kaya kung gusto niyo ng ganitong content, subscribe, click the notification bell, like the videos, comment. At syempre, check nyo yung mga link dyan sa baba ng description, lalo na kung wala pa kayong crypto exchange, mga idol, check nyo dyan. Makatulong sa inyo lahat yan. Kung gusto nyo mag-copy trade, punta kayo kay KGX. O kaya punta kayo dito sa trade, mga lods. Hanapin nyo lang trade, tapos search nyo, copy trading pala, copy trading, tapos search nyo KGX, pwede kayong mag-copy trade sa kanya, mga lods. Malapit yun si boss. So, ayun. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At warap, mga idol, no? Asan na yung aking OBS? Ayun. Thank you.